Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Maria Marinay L. Castillo na iuulat ang Kabanata 4. Pero bago tayo magtungo, panoorin muna natin ang maikling dokumentaryong ito. Ang Pilipinas, isang kapuluan, iba't ibang bayan. Sa mga siglong nagdaan, may bakas na mga dayuhan. Ang sining at ang kultura ay siya ring panganganinag ng ating wika. Anong kasulatan ang naiwan ng mga ninunong nakalimutan na ngayon ay dapat nating maaalala? Ang baybayin ay isang sistemang panunulat ng abugida na ginagamit bago pa man dumating ang mga Espanyol. Ito rin ang ginagamit ng mga dating Pilipino sa kanilang araw-araw na pamumuhay. At ito ay laganap. Ngunit hanggang kasaysayan na lang ba tatatak ang baybayin? Ako si Leo Emmanuel Castro at ako ang Executive Director ng Sanghabi. Pagdating sa baybayin kasi, ang naalala ko, napag-aralan namin to nung high school sa history, sa kasaysayan. Pero hindi talaga namin inaral na kung paano gamitin. Basta binanggit lang na may sulat. So, mahabang panahon na nabinbin mula nung high school. At nung ako'y napasok sa cultural work, doon ko uli nakita ang baybayin. At unti-unti kasi, sa pagsasaliksik tungkol sa baybayin, pagbabasa tungkol sa baybayin, at pag-aaral ng wika, ayun, napalalim at nakilala ko ng mas lubusan yung kultura natin sa pag-aaral ng baybayin. Siyempre, baybayin naman, sulat, sagisag yan ng wika. Yun naman ang mahalaga dyan ang ugnayan, baybayin, ang sulat. At syempre, ano ba yung sinusulat mo? Yung wika. Kaya sa amin, ang pag-aaral ng baybayin ay hindi lang pag-aaral ng paano siya gamitin, kundi ang wika na kanyang paggagamitan. Mahalaga itong malaman kasi akala ng mga karamihan ang bitbit ng mananakop edukasyon, na sila ang nagturo sa atin magbasa at magsulat. Kaso bago sila dumating marunong na tayo magbasa at magsulat, mali ang akala. At mali din minsan ang tinuturo kasi parang yun ang sinasabi, mga Kastila sila ang bitbit daw ng mga Kastila nung sila dumating dito ay siyempre ang Kristyanismo at edukasyon. Pero kung tutuusin, kung ang batayan ng edukasyon ay pagbabasa at pagsusulat, ay marunong tayong magbasa at magsulat na nung panahon na yun. Aral tayo, edukado tayo bilang isang lipi. Kaya dun ko inuumpisahan na pagwawasto tungkol sa kasaysayan na bago dumating ang mga mananakop, ay marunong magbasa at magsulat mga tao noon. At laganap pa. Hindi yung iilan. At may mga dahilan yan kung bakit siya, sa tingin ko, bakit siya laganap. Hindi lang lalaki, kundi pati mga babae marunong magbasa at magsulat. At malaki ang ibig sabihin nun sa kasaysayan natin.
Ako bilang isang mananaliksik sa wika, kultura, mahalaga na alamin natin kung paano at saan ginagamit ito. Mahalaga siyang representasyon ng paniniwala, mahalaga siyang representasyon ng panitikan, mahalaga siyang representasyon ng kultura. Kasi lahat doon nakaangkla. Sa mga tala ng mga historiador, kagaya halimbawa ng mga fraile, na sa kanilang mga natuklasan noong unang panahon, marami tayong mga nasulat sa literatura. Halimbawa sa mga awit. Binanggit ni Navarro sa kanyang librong Musika sa Kasaysayan ng Pilipinas na ang mga sinaunang awit ng mga Filipino ay nakasulat yan sa baybayin. Kaya lang, dahil hindi ito naintindihan at nababasa ng mga Espanyol, nagdesisyon silang sirain ito. Subalit ang mga Filipino, dahil sa kanilang angking talino pagdating sa pagsulat, nakagawa sila ng paraan upang ito ay panatilihin. Ang wika kasi bilang isang taal na kaalaman ng tao, ito yung ginagamit niya upang ihanay ang kanyang sarili sa kung ano ang nagkakaroon ng ebolusyon doon sa lugar o sa pangkat etniko na kanyang kinabibilangan. Ang wika ang tanging sandata niya upang ipaalam niya yung kanyang nasasaloob. Kung mas maraming nakakaunawa sa kanya, mas maintindihan siya, mas lalawak yung kanilang nasasaklawan. Sapagkat tandaan natin, nakakabit ng wika ang kultura. Kung ang ginagamit nating wika sa panulat ay nakabase sa kung ano ang ating pinanggalingan, mas makikita natin ang lalim na pinagmumulan ng kultura na nag-evolve o nabubuhay dun sa isang partikular na rehiyon. Ngayon, nung pumutok ang arts and craft, yung maraming mga artist siguro nag-isip sila, ano pa pang, lalo na sa calligraphy, ano pa ba bukod sa sulat na yung alphabet, tapos Korean, Japanese, hindi maatin yun. Yun ang sinasabi ko. Saan ang mas madaling i-memorize? Yung bang 17 o yung 28? Syempre yung alphabet, mula na maliit pa tayo, pinag-aaralan na Kaya, kabisado na natin. Pero ngayon, meron tayong sulat na baybayin na 17 lang yan. At simple lang ang mga rules dyan. Kahit na nga sa spelling rule ng baybayin, di ba sa Filipino, kung anong bigkas siyang baybay, ay anong complicated doon sa ganong spelling rule? So, sa akin bilang isang guro sa Filipino at sa wika, kailangan natin sigurong balikan lang yan bilang bahagi ng kasaysayan, pero hindi na natin siya pwedeng buhayin kagaya ng mga isinusulong na batas ng mga kongresista sa kasalukuyan. No? Naglabas sila ng kautusan bilang batas na ibalik ang pagtuturo ng baybayin. Pero, saan kukunin ang pondo? Paano mo ito ipapakilala ng maayos sa mga millennials, sa mga estudyante ngayon na lalo't tayo ay mas nakalubog dun sa gamit ng social media at ng teknolohiya? Kung gagawa tayo ng programa sa teknolohiya gamit ang baybayin, nangangailangan ito ng malaking pondo. At paano mo ipatatanggap yon sa tao? Lalo't ang kultura natin ay naghalo-halo na base sa kung ano ang itinuro sa atin ng mga mananakop. Kaya ang kailangan maging bukas ang isipan pagdating sa pag-aaral ng baybayin. Huwag pangunahan na, hindi kasi mahirap yan, nakakalito. Kung naunahan ka ng ganyan, malilito ka nga. Mahirapan ka nga. Kaya kailangan, yun, ang parang dapat open-minded ka. Mahalaga din siyang pag-aralan dahil bahagi ito ng kultura natin. Bahagi ito ng kasaysayan natin. Bahagi ito ng maaral nating ipagmalaki bilang Pilipino. Na meron tayong sariling sulat na angkop sa wika natin. Kaya, ayun, kailangan matutunan natin to para sabihin din naman natin sa mga kapitbahay natin, mga kalapitbayan. Meron din kaming amin. At ito yon.
Hanggang kailan tatagal ang sulat na iningatan? Hanggang kailan ito mananatiling pag-alaala sa kasaysayan? Kultura at wika, sining at iba pa. Bubuksan mo ba ang iyong puso't isipan para sa marka ng inang bayan? Ngayon alam mo, ngayong alam ko. Bibigyan mo ba ito ng pansin? O ito'y tratratuhing parang hangin? Ang oras ay mahalaga. Tayo magsamantala. Simulan nating pagyamanin ng tatak ng baybayin. At ngayon, tutungo na tayo sa Kabanata 4, ang alfabeto at ortografiyang Pilipino. Nagtataka ka ba kung paano sumulat ang mga Pilipino bago dumating ang mga mananakop na Espanyol? Sa kontemporaryong panahon, usong-uso ang paggamit ng computer at cellphone sa ating pagsulat ng mga mensahe. Sa sinaunang panahon, ano kaya ang ginagamit nila sa pagsulat? Ang mga tanong na ito ay ilan lamang sa mga tanong na pagtutuunan ng pansin sa kabanatang ito. Sa paraang historikal, ipapakita ang pagbabagong pinagdaanan ng kasalukuyang set ng alpabetong Filipino. Ang sulat kamay. Maraming uri ng sulat kamay. May patayo, may pahiga, may pahalang, mayroon ding pababa. Ang pagsulat ay isang paraan upang ang dalawang tao ay magkaroon ng pagkakaintindihan sa pamamagitan ng kamay at mata. Ginagamit ang pagsulat upang baybayin ang bawat salita sa pamamagitan ng mga titik. Ang pamamaraang ito ay tinatawag sa wikang Ingles na orthography. Ano nga ba ang orthography or ortografiya? Ang ortografiya ay ang sining ng pagsusulat at pagbabaybay ng mga salita gamit ang mga naayong titik sa alpabetong mayroon ang isang pangkat ng tao, lipunan o bansa. Ano naman ang kahalagahan ng ortografiya? Mayroong iba't ibang uri ng sulat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mayroong mga bansang magkakapareho ang mga pamamaraan ng pagsusulat, ngunit ang karamihan ay magkakaiba. Ito ay patunay na ang pamamaraan ng pagsusulat ay tumutukoy sa kasaysayan, sining, at kultura ng mga taong gumagamit nito. Nangangahulugan lamang ito na ang paraan ng pagsusulat ay isang paraan upang kumatawan sa isang lahi. Hindi ba't nararapat lamang na bilang isang lahing kayumanggi ay ipagmalaki natin ang ating sariling pamamaraan ng pagsusulat? At oo, mayroon tayong sariling atin. Ang baybayin. Ano nga ba ang baybayin? Sa pagdating ng mga Espanyol sa bansa, ang ating mga ninuno ay bihasa na sa isang sistema ng pagsulat na kung tawagin ay baybayin. Kilala rin ito sa tawag na alibata. Binubuo ang baybayin ng 17 simbolo, 3 rito ay patinig at 14 ang katinig. Ang baybayin ay ang pamamaraan ng pagsusulat ng mga sinaunang Pilipino noon pa mang bago dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. Karamihan sa atin ay kilala ang alibata. Ito ay parehong tumutukoy sa pamamaraan ng pagsusulat ng baybayin. Ang salitang alibata ay ginamit ni Ginoong Paul
Rodriguez Versosa. Ang baybayin ay literal na hango sa salitang pagbabaybay o to syllabicate. Ito ay matatagpuan sa isa sa pinaka-sinaunang diksyonaryo ng salitang Filipino noong 1613, ang Vocabulario de Lengua de Tagala. Ang paggamit ng baybayin ay naitala noon pa mang 16th century hanggang sa pananakop ng Kastila noong 19th century. Bawat lalawigan sa Pilipinas ay may kani-kaniyang pamamaraan sa pagsusulat ng baybayin. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang Buhid, Tagbanwa, Bisaya at Kapampangan. Ang baybayin ay ginagamit lamang sa salitang Tagalog at hindi ito pwedeng gamitin sa mga English word o hiram na salita. Dahil sa ang baybayin ay ginagamit na ng mga Pilipino noon pa mang bago dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, isa itong patunay na mayroon na tayong sibilisadong pamamaraan ng pamumuhay noon pa man. Ang alibata ay isang uri ng palabaybayang hatid sa atin ng mga Malayo at Polynesia. Sinasabing ang alibata ay may impluwensya ng palatitikang Sanskrito na lumaganap sa India at sa iba pang lugar sa Europa at sa Asya. Ang palabaybayan ay isa itong kalipunan ng mga pamantayan sa pagsusulat ng isang wika. Kabilang dito ang mga pamantayan sa pagbaybay, paggigitling, pagmamalaking titik, paghinto ng salita, diin at bantas. Ang Sanskrito naman ay isang sinauna at klasikong wika ng India. Ang Abecedario Espanyol. Nang dumating ang mga Kastila, binago nila ang ating sistema ng pagsulat. Sinunog nila ang lahat halos ng ating katutubong panitikang nasusulat sa alibata, kasabay ng kanilang pagsunog sa sinasambang mga anito ng ating mga ninuno. Tinuruan nilang sumulat ang mga Pilipino sa pamamagitan ng palatitikang Romano upang mabisa nilang mapalaganap ang doktrina Kristiyana. Ang doktrina Kristiyana ay yung unang aklat na isinulat sa baybayin o alibata. Ang mga titik Romano, gaya ng alam na natin, ay iba sa mga simbolong ginagamit sa pagsulat sa wikang Hapon o sa wikang Inchik. Ang doktrina Kristiyana, ito yung unang aklat panrelihiyon na nalimbag sa Pilipinas noong Hulyo 15, 1593. Ang alpabetong Tagalog o matandang abakada. Noong panahon ng Pangulong Manuel L. Quezon ay binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa. Nadaman niya ang pangangailangang ito sapagkat malimit na hindi niya makausap ang karamihan ng mga Pilipinong iba't iba ang wikang sinasalin. Hindi niya makausap ang mga ito sa wikang Kastila at lalong hindi rin sa wikang Ingles. Kaya't nang sulatin ang konstitusyon ng 1935, sinikap niyang magkaroon ng probisyon tungkol sa pagbuo ng isang wikang pambansa. Ganito ang sinabi sa konstitusyon ng 1935. Ang pambansang asembleya ay gagawa ng hakbang tungo sa pagkaroon ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na mga pangunahing wika ng Pilipinas. Upang maipatupad ang batas na ito,
pinagtibay ng Kongreso ang Batas Commonwealth 184 na nag-aatas na bumuo ng Institute of National Language o Surian ng Wikang Pambansa na siyang magsasagawa ng pag-aaral kung alin sa mga pangunahing katutubong wika ng bansa ang higit na karapat-dapat na maging wikang pambansa. At Tagalog ang napiling maging batayan ng wikang pambansa. Ngunit, hinihingi rin ng batas na bago ipahayag ang napiling batayan ng wikang pambansa, ay kailangang mayroon na munang magagamit na aklat, panggramatika sa paaralan. Si Lope K. Santos, isa sa mga kagawad noon ng Surian ng Wikang Pambansa, ang sumulat ng nasabing gramatika na nakilala sa tawag na Balarila ng Wikang Pambansa. Ang Balarila ay ang pag-aaral hinggil sa isang wika na kinabibilangan ng mga sumusunod, ng morpolohiya o pagsusuri sa pagkakabalangkas ng mga salita. Syntax o pagsasaayos upang ang mga salita ay maging makabuluhang mga pangungusap. Ponolohiya o wastong pagbigkas. Semantika o kahulugan ng mga salita at parirala. At ng etimolohiya o ugat o palaugatan ng mga salita. Tumutukoy din ang Balarila sa pagsulat o pananalitang inihahambing sa wastong paggamit. Ito rin ang kaalaman hinggil sa mga salita, parirala, sugnay at mga pangungusap na nagtuturo ng wastong kabalangkasan, palakahulugan, palabigkasan, at palaugatan ng mga salita. Kung minsan, tumutukoy din ang salita sa mga aklat na pambalarila, na nagiging batayang simulain, pamatagan o saligan ng mga kaalaman. Sa 20 titik na ito'y 5 ang patinig at 15 ang katinig. Ang mga katinig ay may tig-iisang tawag at bigkas lamang na laging may tunog na A sa hulihan. Gaya ng pagbaybay ng pagbigkas sa mga salitang sumusunod. Bote, ba, o, ta, e. At titik, kung babaybayin ay ta, i, ta, i, ka. Dahilan sa limitadong bilang ng mga titik ng abakada, naging problema ang panghihiram ng mga salita, lalo na sa Ingles na hindi consistent ang palabaybayan. Ang pinayamang alpabetong Tagalog. 1971. Sa taong ito, masusing pinag-ukulan ng pansin ng Nooy Surian ng Wikang Pambansa o SWP na ngayon ay Komisyon sa Wikang Pilipino o Filipino. Pinagtibay ng Surian ng Wikang Pambansa ang pinayamang alpabeto na binubuo ng 31 letra. 20 letra mula sa matandang abakada at 11 hiram na letra. C, C, H, L, L, F, J, R, R, N, Q, X, V, at Z. Komisyon sa Wikang Filipino. Itinatag noong Nobyembre 13, 1936 sa pamamagitan ng Commonwealth Act No. 184 bilang Surian ng Wikang Pambansa.
At nandito naman po si Mr. Lopez upang ipagpatuloy ang ulat na ito. Salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga pala si Dante Ostre Lopez, 18 taong gulang, nakatira sa Ditacuenca, Batangas. Bago po ako magsimula, gusto mo munang sabihin sa inyo na mas nakakatulong sa mga mamamayan ngayon yung bagong alpabetong Pilipino, lalong-lalo na sa mga kabataan. Mas madali nilang naaaral at natututunan ang ating sariling wika. Dahil sa mas pinadaling pagbigkas at sa mga mas madaling matandaan ng mga letra. Tatalakayin ko po sa inyo ngayon ang bagong alpabetong Pilipino. Noong ika-1987, ipinalabas ng Kagawaran ng Edukasyon, Kultura at Sports ang bagong alpabetong Pilipino na binubuo lamang ng 28 letra. Ang alpabetong Pilipino ay may binubuo ng 5 patinig at 23 katinig. At ang alpabetong Pilipino rin ay binigkas ng pa-Ingles maliban sa letrang Ñ na nananatiling bigkas Espanyol. Mahalagang matutunan natin ang wastong pamamaraan ng masinop na pagsulat at paggamit ng ating wikang Pilipino upang mapahusay ang ating kakayahan sa paglikha ng anumang mga katha. Mga hakbang at paraan ng pagtutumbas. Ang lahat ng wika sa mundo ay umuunlad dahil sa panghiram. Marahil, ang wikang Ingles nang may maraming hiram na salita. Ganito rin ang katotohanan sa wikang Pilipino. So, dito po, marahil mahalagang salik ito sa estado ng komunikasyon dahil sa panghiram ng wika, nawala ang barrier, problema sa komunikasyon. Mas nagkakaunawa na din yung mga tao, magkaiba ng kanilang lahi. Ang panghihiram ng wika. Subalit sa panghiram ng wika, tuluyan ng natabunan at paunti-unti nang nawawala yung ilan sa ating salik na sariling wika dahil tinatangkilik ng mga kabataan ngayon sa ng mga millennial ay yung kung ano yung batay sa ating global trend o yung nababasa nila at saka nakikita sa social media. Mga tuntunin sa panghihiram at pagtutumbas. Sundin ang mga sumusunod na lapit sa paghanap ng panumbas sa mga hiram na salita. Sunod ay gamitin ang kasalukuyang leksikon ng Pilipino bilang panumbas sa mga salitang banyaga. Dito po para po matumbasan ang gagamitin po nating panumbas sa mga hiram na salita ay yung ating kasalukuyang leksikon. Ang leksikon po ay yung kumbaga ay bokabularyo ng Pilipino. Kaya po niya, halimbawa,
sa hiram na salita. Attitude. Ang ibig sabihin po ng attitude sa salitang Pilipino ay saloobin. Sunod ay role. Ang ibig sabihin ng role sa Pilipino ay tuntunin. Ability. Ang ibig sabihin sa Pilipino ay kakayahan. East. Ang ibig sabihin naman sa Pilipino ay silangan. At isa po pala, ang wikang banyaga. Ang kahulugan po nun ay yung mga bago sa ating pandinig. Ito rin ang mga wika na nabubuo sa ibang bansa at hindi sa ating sariling bansa. At kumuha ng mga salita mula sa iba't ibang wika ng bansa. Dito naman, tutumbasan din natin yung hiram na salita. Pero ang gagamitin natin, yung wikang Pilipino rin po siya, pero ibang lengguwahe. Kaya po ng salita ng hiram na salita na imagery. Nang ibig sabihin sa Pilipino ay haraya sa lengguwahe ng mga Tagalog. Sunod na halimbawa ay ang husband. Ang ibig sabihin ay bana sa lengguwahe ng mga Hiligaynon. Hegemony. Ibig sabihin sa Pilipino ay gahom na nanggaling sa salitang Cebuano. Sunod ay bigkasin sa orihinal na anyo ang hiniram na salita mula sa Kastila, Ingles at iba pang wikang banyaga at saka baybayin sa Pilipino. So ang gagawin po natin dito, yung mga hiram po na salita natin sa Kastila, sa Ingles at sa iba pang wikang banyaga, babaybayin po natin sa wikang Pilipino. Ay bibigkasin po ng orihinal. Ito pa, may halimbawa po rito, yung halimbawa yung sa Kastila. Sa Kastila, Tseke, ang ibig sabihin sa Pilipino ay Tseke pa rin. Ganun pa rin po ang basa. Naiiba lang ang kanilang spelling. Litro, ibig sabihin sa Pilipino ay litro, hindi po nagbago ang spelling dahil parehas lamang. Sa likwido, ang ibig sabihin sa Kastila, ang sa Pilipino naman ay likido. Education, ibig sabihin sa Kastila, at sa Pilipino naman ay edukasyon. Sa Ingles, radical, na pag binigkas sa Pilipino ay radical. Parehas din po ng bigkas, tapos magkaiba lamang ng letra. Control, ibig sa Pilipino ay control. Meeting, na pag binasa sa Pilipino ay meeting. Police, pag binasa sa Pilipino ay police. Score, pag binasa sa Pilipino ay score. Leader, na pag binasa rin sa Pilipino ay leader. Ito po yung mga mga hiram na salita na kapag binigkas mo sa wikang Pilipino, walang pinagbago sa pagbigkas, pero sa pagbaybay meron. Sa wikang banyaga, ang salitang princess na kudeta sa Pilipino ay pag binasa ay kudeta rin. Glasnost, na pag binasa sa Pilipino ay glasnost.
kahit po may mga nadadagdag na letter sa kahit po may ibang kahit mayroong letter na meron sa mga hiram na salita na wala sa Pilipino, ganun pa rin po ang tunog ng pagbasa nito. Sunod ay gamitin ang letrang C, N, Q, X, F, J, V at Z kapag ang salita ay hiniram ng buo ayon sa sumusunod na kondisyon. Isasabihin ko lang po na yung mga letrang yan, mga sumusunod, yan po ay yan yung hiram na letra na idinagdag sa bagong alpabetong Pilipino. Pangalang pangtangi, Jeremy Bentham. Kinamit ang letrang J. Lugar, Montible, Gusali. Reception and Diagnostic Center. Pangyayari, Visconde Massacre. Ang sasakyan ay Nissan Navara. Sunod na halimbawa ay Stea Dulo, Natividad. Lugar ay Davao, Gusali. PNP Headquarters. Pangyayari, Sinulog Festival. Ang sasakyan po ay Honda Civic. Salitang natatanging kabuluhang kultural. Yan po yung mga salita na ginamitan din ng mga letra kanina. Mga salitang kultural, yan po yung mga salita na may kabuluhan, gaya ng masjid. Ang masjid po ay isang sambahan ng mga kapatid na Muslim. Ang kanyaw ay pagdiriwang ng mga ipugaw. Ang jihad, ito naman po ay ang banal na digmaan upang ipagtanggol ang Islam. Ito po yung mga salita na may mahalagang kabuluhan, mga natatangi. Sunod salitang may irregular na spelling o gumamit ng dalawang letra o higit pa na hindi binibigkas o ang mga letra ay hindi katumbas at natunog. Dito po sa ating example na ito, meron po diyang letra na kasama. Tapos kapag binigkas po natin ay hindi nabibigkas o wala sa tunog. Gaya po ng bouquet, tsaka ng champagne. Meron po silang letra na hindi nabibigkas. So, ay salitang may international na anyong kinikilala at ginagamit. Ito naman pong mga salitang international na ito po yung kahit saan kayo magpunta, yung ginagamit pa rin kahit po mapupunta kayo sa ibang bansa, mapalayo kayo sa inyong bansa, makikita nyo pa rin po yung mga salitang yan, yung exit, taxi, at fax. Sunod ay gamitin ang mga letrang F, J, V, at Z para katawanin ang mga tunog na F, J, V, at Z
kapag binaybay sa Pilipino ang mga salitang hiram. Dito po yung sa mga hiram na salita, meron pong kapag meron pong sa Tagalog ay pag in-spelling sa Tagalog, meron po ditong letra. Sa hiram na salita may letra na hindi inaalis upang mabigkas ng maayos sa wikang Pilipino. Ang gaya po ng fixer. Ang F ay hindi ginawang Tagalog na P, kundi F pa rin. Kaya po nabigkas to ng fixer. Nakagayang-lagaya po ng sa hiram na salita. Ang subject, yun po ay hindi din inalis yung letrang J para mabigkas pa rin po ng tama sa wikang Pilipino. Vertical. Ang vertical po ay walang pinagbago, tsaka ang zipper. Today, gamitin ang letrang C, N, Q, at X sa mga salitang hiniram ng buo. Ito po yung mga halimbawa ng hiram na salita na buo. Hiniram ng buo na salita. Yan. Tapos ginamit po ang mga letrang C, N, Q, at X gaya ng forensic ballistics. Ginamit po ang letter C. Tapos Santo Niño. Ginamit ng N. Dactyloscopy. Tapos sumunod ay ang question document examination, X-ray at cybercrime. Sunod ko pong tatalakayin sa inyo ay ang mga tuntunin sa pagbabaybay. Ang pagbabaybay po, kumbaga mas kilala na sa tawag na pag-spelling. Ito po ang halimbawa ng pagbabaybay. Halimbawa, ang salitang bala. Ang pagbigkas po dito ay B, A, L, A. Tapos criminal, K, R, I, M, I, N, A, L. Saksi, A, S, A, K, S, I. Etchegaray, capital E, C, H, E, G, A, R, A, Y. Sunod po ay mga pantig. Ito po ang halimbawa natin mga pantig na pag. Pag binigkas po yan ay, pag binaybay ay P, A, G. Trans. T, R, A, N, S. Patinig na ma. M, at A. Dito naman po sa sumunod na halimbawa, ginagamit po ang binibigkas po dito ay yung acronym ng mga sumusunod na salita, gaya ng Professional Criminologist Association of the Philippines. Ang acronym po niya ay PCAP. Pag binaybay naman po ito, ang pagbigkas ay capital P, capital C, capital A, capital P. Ganon din po sa mga sumusunod na halimbawa. Gaya ng Napolcom, ISAF, PIS. Daglat. Sa daglat naman ay ang daglat ay ang mga dinadagdag sa pangalan
base sa kung ano ito, gaya ng unang halimbawa, ang binibini. Ang pag ang pagbaybay sa binibini, kung basahin ay capital B at maliit na b. Sa ginang ay capital G. Doktor, capital D at maliit na R. Sunod po ay ang initial ng tao. Yung parang ang initial po ay yung mga nasa unahang pangalan, unang apelyido at yan. Gaya po ng kay Gloria Macapagal Arroyo, GMA. Pag binaybay po ito, ang pagbigkas dito ay capital G, capital M, at capital A. Pangalawang halimbawa ay ang kay Cesare Beccaria o kaya CB. Ang pagbasa po dito ay capital C at capital B. Sunod na halimbawa ay ang initial na samahan o institusyon. Dito po ay parang acronym din ng mga sumusunod, gaya ng Philippine National Police na pinaikli ginawa ng initial na PNP. At kapag binigkas naman, pag binaybay, ang pagbigkas ay capital P, capital N, at capital P. Sa BJMP, Bureau of Jail Management and Penology. Ang pagbaybay ay base sa acronym nito na BJMP. Ang pagbigkas ay capital B, capital J, capital M, at capital P. Sunod ay ang Bureau of Fire Protection na ang nakilala sa tawag na BFP. Pag binaybay ito, ang basa ay capital B, capital F, at capital P. Sunod ay ang simbolong pang matematika, gaya ng pound at kilogram. Ang pound, pag binaybay, ang basa ay L at B. Ang kilogram naman ay K at G. Yun lamang po at maraming salamat. Sana ay nawaan nyo ang aking tinalakay ngayong araw na ito. Yun lamang po at maraming salamat.